Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay po mga ka-Team Daddy Frankie at kay Tatay Tikram. Kumusta po kayo? Good morning ho dyan sa Pilipinas. So ito ho, reaction opinion po tayo ngayon. May ginawa akong reaction nung time na nagtagpo sila Pinuno Kabisnes at saka si Daddy Frankie doon po sa lugar ni Bong 2 or kay JR, si Kuya JR. Kasi may tanong ho ako doon kung isama ba ito ni Daddy Frankie nung time na yon nung gabi. May sagot na po. Pwede na ho siyang reaksyonan kasi nag-isang araw na ho. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po. Doon ho sa nanood ng aking last upload, meron pong 9 views. Salamat po sa inyo. At sa nag-comment po si Ma'am Sara, salamat po. At syempre, nandyan si Ma'am Susan Dairo. Salamat po Ma'am sa pagsuporta ninyo sa akin. At meron ho siyang comment. Thank you ho sa comment ninyo. Hindi ko na lang po babasahin. Sa other time na lang po kasi medyo late na ho tayo ngayon. So yun, mayroon po akong ginawang clip kasi nabanggit ho dito ni Daddy Frankie na yun nga, nalaman niya talaga na si Kabisnes ang na-vlog na ni Pinuno Kabisnes yun si JR. At panoorin ho muna natin kasi masyadong yung struggle yung time na kinukuha yung si Kuya Bong 2. Ito po yun. Sandali po. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Tama po yung sinabi nila na ito pala ay na-vlog na noon ni Kabisnes. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, shout out po sa mga taong nagtag sa akin para mapuntahan namin tong lugar na ito. Gaya na aking sinabi, itatry ko po yung aking makakaya para matulungan natin tong kapatid natin na halos 4 na taon or 2 taon na raw siyang nandito lang, abutan ng ulan, araw. So gagawa kami ng paraan para mapagamot siya. Pero syempre kukulture muna natin yung katawan niya, lilinisin muna natin. Kaya pansamantala mga kababayan, dadalhin ko siya sa aking shelter, no? So okay, kuya, dadalhin kita sa shelter, balik kita dito bukas umaga, Mga kaibigan kami. Kawawa ka dito, tinan mo, basa. Ha? Ibabalik kita. Hindi, makakapagpahinga ka sa bahay. Na? Halika, samahan kita. Samahan mo ako, Kuya Rizky. Na? Hindi, huwag kang matakot sa akin. Huwag kang matakot sa akin. Kaibigan ako. Hindi kami nanakit. Halika. Hindi. Akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo. Hindi. Halika, lakad ka lang. Kaming bahala sa'yo. Mabait naman eh. Mabait naman eh. O sige, mag-usap lang tayo. Dito lang po. Okay lang po. Okay lang. Hindi. O dyan lang muna kayo. Kausapin ko lang muna yung barangay. No? Kausapin ko muna yung barangay. Sir! Magandang gabi po. Papaalam lang ako Sige po. Itatry ko lang kausapin. Pag naisakay ko, isasakay ko po siya. Dalhin namin siya sa shelter namin. Ano po? Para at least alam nyo po. Para Okay. makatulong. Salamat po. Laki bakit po sa kanya. Salamat sir. Salamat po. Okay. Hello po, idol. Hello po. Magandang gabi. Hello po. Kunti pa kasi maputik. Ilaw to. So kuya, halika na, sakay tayo. Ibabalik kita dito bukas ng umaga, ha? Huwag kang matakot sa akin, ha? Ligo tayo. Oh, maliligo lang tayo. Pag nakaligo tayo, babalik na kita. Ha? Bait naman. Opo, alam ko kaya nga kita tutulungan kasi mabait ka eh. Ha? Huwag kang matakot sa akin, kaibigan ako. Ha? Hindi naman ako nananakit. Opo. So, ayun po, mga ka-Team Daddy Frankie, ang nangyari, medyo pa talaga si Kuya JR dito. At least nakapagpalit na siya. Panoorin niyo po yung buong video doon sa channel po ni Daddy Frankie. Kasi kumuha lang po ako ng clip. Doon lang ako sa portion na malapit na nilang makuha. Maisama si Kuya JR. Nabihisan na po ito. Tapos, ayun, ang daming motivation
pakikipag-usap ni Daddy Frankie, the way siya na mag-communicate, talagang hinihinay-hinay niya, dinadahan-dahan na niya. Kasi yung unang araw, pinipirasa nila hindi nakuha sa pirasahan. So, kailangan talaga unti-unti. At least, nung naisama ho nila nung time na yon, in short. At nabanggit ho rin doon sa vlog na yan ni Daddy Frankie na yun, napag-alaman niya talaga na si Lac Pinuno Ka Business, shout out, ang unang nakapag-vlog doon. At least nakuha nga ito ni Daddy Frankie, nadala, naiuwi nila nung time na yon, in short. Medyo nung nasa sasakyan na, kumalma. Yung pag-akyat lang talaga ang pahirapan. So, meron na silang upload, kasunod yung kinabukasan na, hindi pa ako pwedeng galawin. Pero alam ko nakapaligo na siya. Natatawa ako dun sa niya Ito si Kuya JR, parang gusto niyang kain tulog lang, lakad-lakad lang. Ganun talaga pag na-depress. Na natin, pag-preho natin, na lang natin siya na tuloy-tuloy na gumaling. Kasi sabi nga ni Daddy Frankie, alagaan nila muna doon sa shelter. Ikukondisyon yung katawan, ikukulture, ganun. Kumbaga, syempre, matagal na panahon na nandoon sa kalye, maninibago sa pagkain. Ayun nga sa kanila, iba-iba talaga yung mga natutulungan nila. At least ito ngayon si JR, ito si Bongto, siya, hindi ganun kadumihan, hindi katulad nung kay Oliver na sobra. Ito medyo mild lang. At least, at saka kahit, hindi man siya, mabait naman daw siya Mabait siya. Parang ayaw niya talaga na pinipersa siya. Basta gusto lang niya kain, tulog, upo, tayo. Yun lang siya. Nakakatuwa. Diba? Panoorin niyo po sa channel niya, Daddy Frankie. Mga hindi pa nakakapanood, support ho natin. Tapos meron na kasi silang sunod-sunod na yung upload nila May mga premiere na. Hindi ako nakakaabot ng premiere pero binabalikan ko na lang para mapanood. Nakapaligo. Hindi pa tayo pwedeng kumuha ng wala akong resibo. Basta puntahan nila lang sa channel Daddy Frankie. Pwede nang pag-usapan pero hindi pa pwedeng maglagay ng clip. Nakapaligo na ho ito. Tapos, grabe yung, nanggigitata yung ulo niya talaga. Sobrang, tsokolate. Tsokolate yung kulay. At least nakaligo na siya. Tapos, ang next mission noon nila Daddy Frankie is magupitan. Ayaw nga daw ipahawakan yung buhok Tapos balbasan. Pero at least nakikilala na rin niya si Daddy Frankie. Alam na niya, manager niya si Daddy Frankie. Diba? Ano kaya meron kay Daddy Frankie? Merong anting-anting na napapaamo niya yung mga katulad nitong napakatigas ng mga ulo ba? Siyempre, may depression, may dinadala. Medyo marunong si Kuya. Napapanood ko, nagmat sila 1 plus 1, 2, 2 plus 2, ganun, 10. Alam niya. So, possible talaga, mayroon lang to naging, makakaalala din to siya pag nabigyan lang ng tamang gamot. Siyempre sana, manawagan tayo doon sa mga kamag-anak. Imposibleng walang makakakilala sa kanya. Imposible namang mag-isa lang siya dito sa mundo. May mga, kung nasaan ang mga magulang niya, kung mayroon man siya mga kapatid, mga pinsan, mga kaibigan, kung sino, kung taga saan talaga siya, sinisikap ni Daddy Frankie na malaman, baka may maalala kung saan siya galing, kung nung bata pa siya, kung sino yung mga magulang niya. Wala daw yung ganun lang siya Pero darating yung time yun, may right time talaga na mare-refresh yung memory niya, maalala niya. Parang may nabanggit yun si Kuya JR na may mga picture daw sila. Parang unti-unti na niyang naaalala, may mga picture. Siguro lang to, magamot lang siya. At saka yung tamang oras sa pagkain, nagustuhan niya dun yung kanyang bahay. Kanyang bahay kubo, maganda daw, nakakatulog siya na maayos. Talagang haya-haya ang buhay, sarap buhay Hahanapin ko yung kanyang meron siyang nakakatawa, basta nakakatawa. Para siyang yung patalastas dati sa radyo na gusto lang niya maging kapwa, yung kain tulog lang. Isang yun, joke yun, no? So yun, maraming salamat po. Shoutout, support po natin. Siyempre, ayan, Daddy Frankie. Sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Project, PM Matubang, Kalinga Partners, mga kare-actors na mga kasamahan po ko. Shoutout po sa inyong lahat. And Ka-Business Official, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, mga kagwangs and mga kasamahan ko rin pong reactors sa Ka-Business Official. So tuloy-tuloy lang po tayo, back to back, strike everywhere. Basta wala tayong aapakan, tuloy-tuloy lang ho. Diskarte ang buhay. Kailangan natin ng views. Kailangan natin magtrabaho.
thankful po ako dyan sa mga nanonood sa aking mga reaksyon. Kahit konti lang yan, nagpapasalamat po ako dahil precious po sa akin. Yung time ninyo na binibigay sa akin, malaking bagay ho yun. Dahil hindi kayo nag-skip ng ads, malaking bagay din yun. Paunti-unti makakaipon ho tayo. Yun. Alam niyo naman may project habang nandito pa. So, sana pagtiyagaan na muna ang aking mga ginagawang reaksyon dito. Pasulput-sulput lang ho at marami akong trabaho, marami akong ginagawa. Parang libangan na rin. Kailangan kong magsalita, kailangan kong... baka mamaya mapipi ba ako? Wala akong makausap dito. Ako lang mag-isa. Wala akong kwentuhan. So ito yung aking paraan, malaking bagay to. Thank you, Lord. Dahil sa ganitong pagre-reaction ko, yung aking boses na ilalabas ko, baka mamaya kalawangin, pati yung utak ko kalawangin. So, kailangan ko ma-refresh yung brain ko para hindi ako maging ulyanin. No? Kaya suportahan nyo na lang po lahat ng aking mga ginagawang pagre-reaction. Sa ngayon ho, hindi tayo makalipad, bawal ho dito mag-video-video. Kaya sa ganito, alam mo ng aking amo na nagre-reaction ako, wala ko silang masabi kasi hindi naman ako nag-picture sa kanilang bahay kasi bawal. Kaya nga, ito, ang ginagawa ko, ini-edit ko talaga siya na walang makikita na parte ng bahay. Kaya pasensya na po kayo. At salamat kay nanay, kay Ma'am Susan Dairo. Doon sa last upload ko, yung yung sala, ang ganda. Manifesting lang ho ako, Ma'am Susan, ang dami, hanggang ganun lang ako. Libre naman ho mangarap. Libreng mangarap. Mga yan kumbaga mga ideas, ganun, para kahit pa paano, at least yung mata, may makikitang iba. So maraming salamat muli. Ingat po tayong lahat. Shout out sa aking mga kapatid. Ayan, aking mga anak. Ma'am Solidad, Nanay Solidad, kumusta po kayo? Ate Ems, kumusta po? Siyempre, sila Ate Ninette, ayan, sila Ate Marilyn, ang aking pinsan, Wolf's Tradition, malapit ka na mga anak. Buntis po tong aking pinsan, nagli-labor na ho siya. Nasa, sila ngayon? Nasa ibang lugar, nasa China. Ingat kayo dyan, Day. Ang tatag mo, ikaw lang mag-isa dyan, kayo lang ng pamilya mo, walang mga kamag-anak, walang magulang. Pero syempre, kapitan tayo sa Panginoon. So ingat po tayong lahat. To God be the glory.